Iyaw, magandang umaga sa inyo. Tayo magkakape muna bago pumasok sa trabaho. Abay hihipi at baka mapasok ang usaw. Pagtingin ko nga sa oras, abay kailangan ko na palang umalis, kaya binaon ko na rin kape. Ari nga pala'y araw ng linggaw, kaya ako'y medyo maaga papasok. Alas 10 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon, bukas ang tindahan. Kaya opening to closing tayo. Abay baka makalimutan ang pinakamahalaga, ang binalutan ni Utoy. Tulog pa nga kay mag-ina, kaya ako'y papalaot na. Ang hindi ko lang alam kung ako bagay nakaligo na o hindi. Alaya ina, hindi nyo naman ako maamoy. Ayon nga sa ulat, ng weather lang. Maulan nga daw ngayong maghapon. Kaya ako hindi na nagtangkang maglakad at baka mapakaripas lang ng takbaw. Dali-dali ko na nga binuksan na ret, mag-aalas 10 na. Kaya binuksan ko na rin open sign kahit patay pa ang mga ilaw. Sinecure ko nga muna rin aking binalutan bago ako nagbukas ng mga ilaw. Dini sa unahan ay inilawan ko na rin ang mga cooler. At yan, bukas na ang shop. Pasok mga sukay. Ako naman ay magpapalit na ng aking gear. Nagsapatos lang ako, tag-apron na din. At saka sambalilo na din para medyo pogi. Bago nga ako mag-umpisa, humigop muna ako ng kape habang binabasa aring board. Bago saka ako naman hinanda aring aking mga armas. Aring dalawang kutsilyong aring aking madalas ginagamit. Aring slicing knife at saka aring butcher knife. Maalwang gamitin para sa akin. Magre-refill nga muna ako sa unahan. At uunahin ko na aring mga steak at aring mabenta din eh. Strip loin steak aring aking ginagayat na aray. Minsan naman ay tinatawag nila aring New York strip o kaya club steak. Nung unay nakakalito iba't ibang tawag nila, isa naman pala iyon. Ika nga nila different school, different teacher. Kaya minsan pagka hindi pamilyar sa akin, ay sinasabi ko may picture kagat baka makilala ka. Isang layer nga lang dapat ang aking gagawin, ay may natirang kaunti kaya sinama ko na. 2 steak na lang naman. Kasarap nga naman mamili pagka maraming pamimilian. Linis lang ng kaunti at dinin naman tayo sa ribeye steak. Dadalwa na nga natira kaya re-refillan na natin. Kumuha lang ako ng panibagong tray para malinis. Kinuha ko na nga sa walk-in fridge aring ribeye at tinanggalan ng balot. At nagsimula na akong maggayat. Ang gayat nga namin sa ribeye din ay 1-inch steak. At tinitrim lang ng kaunti yung taba sa ilalim. Para maganda-gandang tingnan, presentable baga. Pagka minsan may customer kami din manipis pa daw aring aming gayat kaya nagre-request yung mga 2-inch hanggang 3. Ay pagayon ay di nagagayat kami ng panibago din sa likod. Habang ginagayat ko ako napapaisip arigi ubos na ako. Ako nga sa garning kalaki hindi na masapa ay yung pakayan duble. Iyon, bali 2 layer nga ginawa ko din sa ribeye. Gawa ng are ang pinakamabenta sa lahat. Pagkabise ay minsan nakakalima hanggang 6 kaming refill niyan. Linis muna ulit pagkakatapos ng isa. Ang sunod kong gagawin ay aring beef short ribs. Wala na nga nakadisplay doon. Ari pa ang isa sa masarap. Ari i-brace o kaya i-smoke ng matagal. Hanggang maging juicy at malambot. Yung tipong natatanggal na ang buto sa laman. Ay ano pagkasarap. Inilagay ko nga lang sa vaxil bag aring 2 short ribs. Hindi ko na nga tinanggalan ng membrane para hindi agad mag-oxidize at mag-brown. At yaw, natanggal lang hangin sa loob. Nakita ko ng aring beef tomahawk sa walk-in na ginayat kahapon. Inilabas ko na at akin na din ibabag. Aba hindi sa aking bag ha, sa vacuum seal bag. Nilinis ko nga muna aray gamit aring meat scraper para matanggal yung mga pinagputulan ng banso. Aray ang masarap na steak, may hawakan pa. Lalagyan ko nga muna ng napkin yung pinakadulo ng buto at matulis. Matulis pa sa nguso ng butcher. Baka lang mabutas yung ating vacuum seal bag hindi masisil. Digay ka ayaws. Seal na seal At yan, na-vacuum seal na natin lahat ng beef tomahawk. Label na lang aret, pwede nang ilabas. Ari nga pala, mga nakolektang taba ng baka, gagamitin natin na rin sa beef talaw. At ari nga pala ang aking tanghalian. Kanin, turkey bacon, talong, saging at kape. Ang masarap pa na rin ay sasabawan mo ng kape ang kanin. Iyan ang the best. At nung kinahapunan, manok naman ang aking tinira. Tinatamad nga akong gumawa ng sausage kaya chicken schnitzel na lang ang gagawin. Yun ay breaded butterfly chicken breast. Kaya binutterfly ko na rin 10 pirasong boneless skinless chicken breast. Babantayan nyo lang at baka makalipad. Pagka butterfly nga ay nilagyan ko lang ng plastic wrap sa taas tapos ay binugbog ko na. Pinagpupukpuk ko lang niyang meat tenderizer. Bago sa binurburan ko lang ng pampalasa. Tig 138 pirasong maalat na asin at paminta. At tig 1,211 pirasong garlic powder at saka onion powder. At pag natimplahan na, ibe-breading na natin. Ilalagay muna sa harina ang manok, tapos isasawsaw sa itlog. Bagos diretso doon sa breadcrumbs.
Ikaw-coat nyo lang ng maayos at meron na kayong chicken schnitzel. Nakagawa nga ako ng 5 tray na ring chicken schnitzel. Tigagalawa, 1 tray. Binalot ko lang at nilagyan ng label at tapos. Uwi na si Pugi Lamig at alas 5 na. Kinabukasan na day off na, ayos. Hanggang din na lang ho ang bidyong aray. Maraming salamat sa inyong palaging panunood. At huwag niyong kakalimutan mag-like, share, comment, and follow sa mga hindi pa nagpa-follow. Shoutout nga pala kay Moises de los Reyes Elerma, kay Anthony Angelo Recto ng Tanawan, Batangas, kay Gerald Palite, kay Grace Pulong Bobier ng Lucena City, at kay James Irvin Panther. Maraming salamat mga idol at mag-ingat kayo palagi.